Hi everyone! Welcome to Kairos Moments. My name is Belle Miranda. Maraming salamat po sa patuloy na pag-like, pag-share ng ating YouTube channel as well as ng ating Facebook page at ang ating TikTok account. Maraming salamat po. 2 days na lang, New Year na po, and we will welcome 2024. And sa lahat po ng, of course, until now, is standing sa katapatan ng Panginoon, standing sa buhay, and of course, na nagpapatuloy sa laban ng buhay. Congratulations! And of course, patuloy nawa tayo na magpasalamat sa Panginoon. So, look at you now, those who are watching this right now. Iniisip natin napakaraming nagdaan na problema because challenges are normal in our lives. So, ilang days na lang, patapos na ang 2023. But if we will imagine, look, Lord, grabe no, ilang araw ang lumipas, ilang taon ang lumipas sa ating buhay, but we remain standing sa katapatan ng Panginoon, sa ating buhay, sa ating pamilya. And I believe po, minsan iniisip natin, bago po matapos itong taong 2023, maybe some of us are thinking, Lord, kaya ko pa ba tapusin ang taong ito? Lord, kaya ko pa ba magpatuloy sa buhay? Lord, parang susuko na po ako, but look at you now. Congratulations, because you remain standing in the faithfulness of our Lord Jesus Christ. Dahil, alam niyo po, sa bawat New Year, sa bawat taon na dadaan na naman sa ating buhay, when we look back, ma-realize natin, grabe Lord, no, I was about to give up during the hardest time or hardest moment of my life, but because of you, Father God, nagpatuloy po ako sa buhay. Akala ko, Lord, hindi ko na yun kaya. Akala ko, Lord, hindi ko naabutin ang 2024. Pero, Panginoon, salamat po dahil sa iyong katapatan at pagmamahal, Lord, nakayanan ko, na pagtagumpayan ko ang mga challenges sa buhay. Again, sa lahat po na nagtagumpay sa buhay, it is not just about success, about money, or kung ano pa man ang definition ng success po ninyo. But what I am saying is, if matapos natin ang race ngayong 2023 and we're going to welcome 2024 at nananatili tayong matatag sa kabila ng ang iba sa atin po talagang napakaraming pinagdaanan, I'd like to congratulate you. And of course, I'd like to say thank you to our faithful God. So, bago po ako mag-share ng testimony, I want to give glory to our Creator, to our Maker, na alam niyo po, can we imagine ilang days ang sa loob ng isang taon, itong 2023 at sa bawat taon? Pero, I do believe po sa mga nanonood dito, ang iba sa atin nakaranas talaga ng hindi basta-basta na problema. Na, di nga natin ma-imagine bakit, ay, nagsusurvive pa pala ako sa kabila ng nangyari sa akin, sa aming pamilya. Pero grabe no, ang iba sa atin, whenever we look back, naiiyak dahil sa mga nakaraan. Maybe, ang iba, wounded talaga dahil sa pain, dahil sa mga pangit na mga narinig sa kapwa, dahil sa talagang wound, deep wound sa puso. And maybe, ang iba dahil sa mga traumatic experience. Pero, glory to God, nakayanan natin dahil may Diyos talaga na nagmahal sa atin. Dahil kung sa strength lang natin, our strength, our ability, our strategy, and even the people around us, they will never be enough. Kung wala ang Panginoon sa ating buhay, siguro ang iba sa atin, nag-give up na. So, let's give all the glory to our Creator. Let's give the highest praise to our Creator. Let's give the highest honor to our Lord Jesus Christ. It is because of His grace why, until now, we remain standing. So, salamat sa ating Panginoon. So, anyway, okay, ano yung ating pag-uusapan for this episode? I am just so grateful to our Creator and of course to all of you, sa lahat po na nanonood right now, as we welcome 2024. Kumusta po ang ating mga puso? Kumusta yung ating relationship sa ating kapwa? Kumusta ang relationship sa ating Panginoon? Ang iba po ba ay hanggang ngayon ay nag-hold ng grudges sa ating puso? Nawa naman ay hindi po yun mangyari kasi it's really a poison, holding on to grudges, unforgiveness,
pride. So, it will not go well with us. So, anyway, before po ako magpatuloy and bago ko i-share ang aking testimony, let me share first this verse with you. Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, okay, I know that all of us are aware na lahat naman po tayo may mga suffering sa nakaraan, may mga hurts, may mga negative season sa ating buhay. But, as we welcome 2024, another chapter of our life, that Lord, can we imagine God is entrusting us again another year sa ating buhay? Panginoon, salamat po for another year. That is another opportunity. Another opportunity to love. Another opportunity to forgive. Another opportunity to give, to become generous. And another opportunity to enjoy the goodness of the Lord Jesus Christ. Let us not waste every opportunity that God is giving to us. Okay, piliin po natin maging masaya sa buhay. I have mentioned, walang tao na hindi nakaranas ng walang problema sa buhay. Lahat tayo naka-experience po ng challenges sa ating buhay, mapa-career, mapa-business, mapa-family, mapa-love life, mapa-friends. There are always challenges na pinagdadaanan natin. Ang iba sa atin sa health. Pero, ang iba sa atin, sugatan talaga ang puso. Emotionally drained, spiritually drained, mentally. Pero piliin po natin sa kabila ng mga pangit na pangyayari sa ating buhay, sa kabila ng negative season sa ating buhay. Let us not allow the negative season ng ating buhay define kung sino tayo, define kung saan tayo pupunta. Life is a season. Piliin po natin laging maging masaya. I remember, let me share my testimony, our testimony rather. There was a time that we have one of our friends, well, we have experience po na not only ng stranger na ma-scam, but of course, isa sa naging kaibigan namin ay na, we may say na scam kami. And anyway, I'm not going to elaborate in this video. And, at hindi rin biro-biro po na amount ang natangay po sa amin. Ngayon, because we just trusted that person because she is a friend sa amin. And, okay, nag-ano kami ng pera. Pero alam niyo po, nakakatuwa doon, nung time na oras na ng pinangako niya na ibabalik sa amin ang hiniram niya na pera, hindi siya nakabalik. At paulit-ulit kami, araw-araw, nakakatuwa pa, saan ka nakakita na siya yung parang nanghiram sa'yo ng pera. But because araw-araw ko pinapangakuan, hanggang sa naiirita na rin kami. And our peace, the problem is, kinuha na nga yung pera, na ipahiram na nga sa kanya ang pera, pati ba naman peace natin, hahayaan pa natin na parang manakaw. So anyway, every day she was texting and she keep on promising, pero walang nangyayari po. Months ang lumipas until we found out that person na friend namin ay naging scammer na pala. Marami ang na-scam na tao, even mga friends din namin na scam. So, pero ang nakakatuwa sa kanya, hindi niya naman pinutol ang communication sa amin. In fact, siya pa yung may atraso sa amin, pero siya yung makulit na promise ng promise, even if hindi na ayaw na namin sabihin na in fact, sinabi na namin sa kanya, huwag ka na lang mag-promise kasi mas lalo lang din nadadagdagan yung pangit mo na ginawa sa amin kasi lagi kang nagpe-fail sa promise. If you will not do it, so, ikaw nasa sayo. But we realized after 1 month, I think, na even ang peace namin ay parang affected na because the more na nagpe-fail, kaka-promise, and the more na lagi siyang nag-i-insist and lagi kaming mini-message ng mini-message, so affected na yung peace namin. You know what we did? Take note of this. Kung tutusin, the usual na ginagawa natin dahil natangayan ka ng pera or what, and it was not, hindi siya small amount na money. So what we did is, wait lang, parang ang peace natin affected na. So better na to cut, to stop
this one, kinat namin yung communication sa kanya. In fact, humingi rin kami ng pasensya sa kanya, pero siya ang may atraso sa amin over the phone. Pero we tried to cut the communication. Pero we forgive and we forgave her. And also, in fact, humingi rin kami ng tawad sa kanya despite na natangayan niya kami. Pero kinat namin, it's because hindi sapat ang pera and no amount of money ang kapayapaan that only Jesus Christ can give. And we just trust the Lord na, Lord, make this person na makabayad sa amin. And Lord, we do not like this feeling na everyday na nangangako siya, lagi kami nasasaktan, and ayaw naman namin gipitin ng tao, but what she did was not right. But Lord, we want peace. And nasasaktan kami, Panginoon. So, humingi kami ng tawad sa kabila ng ganong ginawa niya sa amin, pero God is the God of justice. So, anyway, nag-let go po kami doon kesa sa mawala ang kapayapaan. Nagpatawad kami, nag-move on po kami, but glory to God, you know what, we did nothing to that person. Pero again, God is the God of justice. So, justice was served not through us, but through other people. We let go. Pero, okay, what I am trying to say is this, wag natin hayaan na patipis natin mawala. As we welcome another chapter of our lives, there may be people na nakasakit sa inyo, naka-offense sa inyo, na grabe yung pangyayari, tinangayan ka ng pera, na pwedeng sabihin, hindi rin biro-biro na pera, pero God is the God of restoration. Whatever has been stolen by the enemy, by other people, I do believe if we will entrust it to God, kaya ng Panginoon ibalik sa atin ng sobra-sobra pa. And look what God did to us. Yung nawala po sa amin, yung natangay po sa amin ng taong humingi kami ng tawad at pinatawad na rin namin, binalik sa amin ng Panginoon sobra-sobra pa. So, let us enjoy life. Piliin natin na i-enjoy ang buhay. Sa kabila ng pangit na pangyayari sa atin, we believe that, Lord, I know, Panginoon, may mga pagsubok man, pero pipiliin ko po maging masaya. Panginoon, may mga pangit po na nangyari sa aking nakaraan. Listen carefully. We cannot control the past. We cannot do anything sa ating past, but we can do something great sa ating future. We can prepare for the future. And we can enjoy the present while preparing for the future. Kasi yung past natin hindi mo na mababago. Yung mga tao, yung mga pain, hindi na yan mababago kung nasaktan tayo ng nakaraan. Pero may choice tayo, may option tayo for this present and for the future na i-enjoy natin ang ating present. Why? Because God is so good. Ang pangit na pangyayari sa ating kayang gawing maganda ng ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, anak, do not dwell on the past. Piliin natin na isipin lagi ang magaganda, ang mga mabubuti, kaysa i-meditate natin ang mga mapait na nakaraan. Let go. Let it go. And let God. Listen carefully. If patuloy tayo na mag-hold on sa mga pangit na pangyayari, if that will be the solution, then be it. Pero if walang maidudulot na mas lalo tayo nag-struggle to the point that we cannot enjoy the present, let it go. Let God handle them. Surrender the pain. Surrender the hurts. And surrender the people who hurt us. Forgive the people who hurt us. Ang tinetest sa atin ng Panginoon yung ating puso. Let us not live sa buhay na puno ng unforgiveness, na puno ng hatred. We're going to welcome another chapter of our life. Ang gusto ng Panginoon sa ating buhay, ini-enjoy natin. I know that it is not easy to forgive, but it is harder to deal with the poison of unforgiveness. It is a poison na hanggang ngayon nabubuhay tayo sa nakaraan. Hanggang ngayon nabubuhay tayo sa hurts, nabubuhay sa unforgiveness. Yung mga taong nakapanakit sa atin noon, hanggang ngayon hindi natin mapatawad. Ang iba patay na. Sino ang nagsasuffer? Tayo pa rin. God wants us to enjoy this life. We are God's precious possession. Kapatid, if until now, hindi mo pa mapatawad ang mga taong nagkasala sa iyo, ask the help of the Lord.
This video is actually the continuation ng huling video ko po na na-post last Friday. Piliin natin maging masaya. Piliin natin na magpatawad. Piliin natin na magmahal. Piliin natin na maging mapagbigay. Piliin natin na maging mabuting tao. Piliin natin na i-enjoy ang buhay natin dahil ito ay pinagkatiwala ng ating Panginoon sa atin. God is so good. Let us taste the goodness of God, not just only see, but taste it. If you are worrying, Lord, mag-welcome na Lord ng 2024, pero Lord, ang dami ko pa, Lord, bayaran. Lord, ang inutangan ko, Lord, hanggang ngayon, Lord, pangit, Lord, ang mga sinasabi sa akin, Lord, kasi hindi ko pa, Lord, mabayaran, Lord. Baon na baon, Lord, ako. Entrust them to the Lord. Ilagay natin sa kamay ng Panginoon. And magpag-guide tayo sa Panginoon. Sabi sa kanyang salita, I will teach you what is best for you. God is our best counselor, our best teacher. Let us always come to Him and ask for His guidance, for His help. He is so willing. He loves us so much. So again, as we welcome 2024, nawa sa lahat po ng nanonood nito right now, you may be in our country or nasa ibang bansa. So let us continue to rejoice in the Lord and be a blessing to others. So we are blessed to become a blessing. And I declare and decree sa lahat po ng nanonood, may you continue to experience the goodness of God. May you have an increase in prosperity, increase sa ating health, and of course, na everyday, na-enjoy natin ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay as well as your family. So, let's celebrate the faithfulness of our Lord Jesus Christ. Happy New Year and God bless you all!